Hi, isang magandang araw po kaibigan. Alam nyo, kanina nagkaroon ng activity dyan sa Northern Police District or NPD. Na kung saan ito pong nangyaring activity, iniresenta yung mga wanted, yung mga crime na ikinasangkutan, at higit sa lahat, nagkaroon po ng conference at pagkakataon na magpaliwanag kung paano nila nakuha yung mga target na tao na may mga nilabasan ng warrant ng ating korte para hindi na po makapagkalat at makapapininsala sa ating mga kababayan. Kaya, alam nyo, madalas sinasabi ko, hindi po magagawa ito ng ating mga kapulisan or ng ating authority kung hindi dahil sa inyong tulong, pakikipag-isa at pagsuporta sa ating kapulisan. Sana patuloy tayong sumuporta at higit sa lahat, malaking bagay po ang inyong binibigay na tulong sa ating kapulisan. Lalong-lalo na po yung pakikipagkaisa natin sa kanila. Kasi mahalaga po ang mamamayan at ang mga otoridad, mahalaga po yan. Kasi dyan po nagkakaroon ng ideya ang mga kapulisan. Lalong-lalo na po yung mga nasa community ng mga barangay official, tulungan po natin ang ating mga kapulisan para po maaresto ang dapat mahuli at higit sa lahat yung mga taong dapat nga ay mapigilan ang mga gustong gawin na hindi magaganda para sa ating komunidad. Again, panoodin po natin ang ginawang press briefing ng ating Regional Director, Police Major General Anthony Aberin, at syempre ng Police Brigadier General District Director ng Northern Police District, Brigadier General Ilagan. Actually, nagdagdag po tayo ng halos 500 na within Metro Manila. Kasi ang one-time deployment po natin is 10,000 plus. Then we will add 10,500 coming from the mobile forces. Ito po ay i-deploy natin sa mga piling lugar, kagaya ng kalsada, yung may high density na mga lugar, and at the same time, yung kung saan talaga pumupunta ang mga tao. And let's make sure na yung mga pulis natin ay andun talaga. May red teaming operations po tayo na nagkakandak ng inspection, of course, to make sure na yung mga pulis natin andun sa poste po nila. Then the moment na wala po sila dun kasi, they will be sanctioned administratively. They will be subjected for investigation. Mga kaibigan sa media, mga panauhin at mga kasama po sa serbisyo. Bilang mga tagapag-ikot ng batas, tungkulin namin maging bukas at malinaw sa aming mga aksyon. Kaya sa araw na ito, handa kami ibahagi sa inyo ang mga impormasyon, sagutin ang inyong mga tanong at ipakita ang mga hakbang na ginawa namin para mapanatili ang kaayusan. Maraming salamat po sa pagtitiwala at sa patuloy ng suporta sa aming mga hangarin. Sa puntong ito, pakinggan po natin ang paunang pahayag ng aming buting Regional Director, Police Major General Anthony Aberin. Good morning, everyone. Thank you for coming. NCRPO, hindi po kami kailan papayag na ang panyagang namumuhay ng marangal sa ating bansa ay gawing target ng karahasan. Lalo na ng mga kriminal na dati nang nasangkot sa krimen. Dakong alauna ng hapon kahapon, May 28, isang Indian national ang tinambangan at tinangkang pagnakawan sa loob mismo ng kanyang bahay sa Tugatog, Malabon City. Pagkababa ng biktima mula sa kanyang motorsiklo, sinundan siya ng dalawang lalaking nakasakay sa asul na motorsiklo at may suot na pulang helmet. Napilitan siyang pinasok sa loob ng bahay at nagdeklara ng hold up. Subalit, hindi nagpakinat ang biktima. Nanlaban siya at siya ay nabaril sa kaliwang bisig gamit ang hindi pa matukoy na uri ng baril. Sa kabila ng tinamong sugat, nagawa pa rin ng biktima na dalhin ang kanyang sarili sa Manila Central University Hospital upang magpagamot. Kaagad namang tumugon ang ating mga tauhan mula sa Malabon City Police Station at sa isinigawang follow-up operation, na-recover ang red helmet at ang motorsiklong ginamit ng mga suspect. Sa loob lamang ng ilang oras, nasakote natin ang unang suspect sa Barangay Maysilo. Isang kilalang recidivist na may mga kasong robbery with threat and intimidation, paglabag sa Republic Act 10591 at resistance to authority.
Makalipas lamang ng ilang oras, na-aresto rin ang ikalawang suspect sa Yangay Street, Maysilo. At siya ay kabilang sa most wanted persons ng lungsod ng Malabon. Isang patunay na may mga kriminal na patuloy na nagpapanggap na hindi kayang abutin ng batas. Sa ilalim ng aking pamumuno sa NCRPO, malinaw ang paninindigan. Ang Metro Manila ay hindi kailan maging kanlungan ng mga repeat offenders. Hindi namin hinahayaan na ang mga banyaga o sino mang tao ay mabalot ng takot sa sariling tahanan. Kapag ang kriminalidad ay umatake, mas mabilis ang tugon ng kapulisan. Paulit-ulit naming pinapaalala, ang NCRPO ay hindi lamang nagbabantay. Kami ay kumikilos. Walang palugit sa batas. At kung ikaw ay may balak na ulitin ang iyong krimen, tandaan mo, ang hustisya sa Metro Manila ay mabilis, matalim at walang palya. Maraming salamat po at nakahanda na po kami sa inyong mga katanungan. Maaari lamang pong magpakilala muna po tayo bago po natin ibigay ang ating question. Yes, ma'am. Morning, sir. Sir Leia Ilagan from MNP. Sir, sinabi niyo repeat offender yung isa sa mga suspect. Ano po ang dati niyang kaso? At nakulong po ba siya dati? Bakit po siya nakalaya? Tama po, ang una po nating suspect ay may kasong robbery with threat and intimidation. Violation ng Republic Act 10591, Article 151, at of course yung pangalawang suspected ay may kaso ring robbery with force of hunting, at isa po siya sa listed most wanted person ng Malabon City Police. Sir, ano nangyari sa mga previous cases nila? Yung mga nangyari sa... Yes, we have to understand na yung mga kasong ito ay pwede pong magpiyansa, and based po dun sa initial investigation natin at sa coordination po natin sa korte ay on bail po yung mga suspect. Thank you, sir. Ed Reyes po sa People's Tonight. Ano po lang, kasama po ba sila sa mga miyembro ng mga malalaking sindikato na, o grupo ng mga kriminal? Parang lumalabas po na ito po yung mga partners na go lang po sila, na wala po silang affiliation sa isang organized crime group na malalaki po. At lumalabas po sa initial investigation po natin ay talaga pong yung previous case nung isa is talagang ang binibiktima niya is mga kagaya po nilang mga Bombay po ang binibiktima. So may previous na silang kaso na ang victim Indian national? Yes, based po dun sa backward investigation natin ay noong 2023 ay may biniktima rin silang Bombay. Sa lugar po to? Sa Valenzuela po. Ang modus operandi po ng grupo ay lumalabas na ito po ay pag may nakakita po sila ng Bombay ay sinusundan po nila ito. Pagkariwang nangyayari ay tinatambangan po minsan sa gilid ng kalsada. But because of our intensified police visibility, marami pong nakadeploy na police ngayon, kaya sinundan po nila hanggang doon po sa kanyang bahay at doon pinasok po. At ito nga po, itong incidenting ito ay nakita natin, malaki po yung kaibigan nating Bombay at yung mga suspect natin is medyo maliliit. Kaya siguro nagkaroon siya ng lakas ng loob na manlaban. At itong mga suspect ay umalis na lang at tumakbo. Pero hinabol pa rin ng ating biktima. At natumba ang kanilang motor. At yun nga po, pagkatumba, hindi na napaandar. So ang ginawa is itinulak na lang. Then hindi talaga napaandar kaya iniwan na lang sa isang kanto, sa gilid ng kalsada yung motor po nila. And from there, nakita natin sa CCTV, nagkaroon tayo ng of course lead kung saan po sila pumunta, kaya na-arresto po natin yung mga suspect. Na-recover po ba yung mga baril na ginamit nila? Hindi po natin na-recover yung baril. Honestly, hindi natin na-recover yung baril. Sir, So wala po tayo na-recover sa kanila, pero yung suspect ay sila po yung suspect kasi clear na clear po sa CCTV at saka may mga witnesses po tayo at talagang inamin na rin po nila na sila nga po yun. positively identified sila ng victim. Tama po yun, positibo.
Sir, sabi nyo, repeat offenders at nakakalabas dahil nagpapiyansa. This time, anong assurance na hindi na ulit makakapang victim? Of course, itong mga kasong ito ay, yung isasampa kasi nating kaso ay bailable offense din ito. Of course, may legal po tayo ng proseso at nasa constitution po kasi na, of course, yung pagpipiyansa po ay isang karapatan ng isang akusado. So, unless yung nakumit nilang krimen ay unbailable, then that's the time na hindi po sila makakalabas. Pero with this particular case, it's a bailable offense po. Pero sir, babantayan nyo na sila, siyempre. Monitor nyo ngayon. Yun po ang lamang natin kasi of course babantayan na natin at talaga pong may kasali na po sila sa Rogues Gallery. Actually, kasali na po sila sa Rogues Gallery. Pero ngayon po, nadagdagan ulit yung kaso niya. Magiging apprehensive na po yung mga magiging mapagmatsyag na po yung pulis natin para sila po ay subaybayan at manmanan. Sa mga QPs, makapagpiyansa sila. Kung recidivist ba, pwedeng mag-file ng motion para hindi siya makapag-bail? Ayun po ang i-coordinate po natin sa korte kung posible po itong mga pinag-usapan natin. Sana payagan tayo na magkaganon. Pero based po doon sa kaso po kasi na nakomit nila is available po. Karapatan po kasi yung, hindi po kasi privilege yung pagpipiyansa. Karapatan po ng isang akusado na makapagpiyansa. Good morning. That's Samson po from Police Palace Una, congratulations sa Northern Police District, NCRPO, and of course, sa Malagon City Police Station. Kasi talaga naman, pagdating sa accomplishment, mabilis po talaga ang pagtuloy sa material. My question is, sa kabila po lang nahuli natin yung mga suspects, do we still give protection or security sa ating victim? Sa biktima po? Yeah. Opo, yung ating biktima ay bibigyan natin ng protection kung hingi po sila ng protection. But we cannot detail permanent protection kasi nga po may mga proseso pong sinusunod yung ating PNP para sa pagbibigay po ng police securities po. But ang pwede namin gawin ay of course ay yung community po kung saan po sila nakatira ay magkakaroon po tayo ng deployment or yung frequent patrol po doon. Nang sa ganon ay hindi po sila mabiktima ng krimen. And not only that po, hindi lang po sa mga kaibigan nating Mumbai, pati na rin po sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng dagdag na seguridad sa komunidad. And with the programs that we have, na yung intensified and calibrated police visibility natin, I don't see any reason po na magkakaproblema po sila sa kalsada. A good example is this one, na hindi po nila binira sa gilid ng kalsada. Talagang sinundan nila sa loob ng bahay where hindi makikita ng pulis yung mga nangyayari. So, not necessary to transfer to another resident? Siguro po nasa kanila na po yun kung gusto nilang lumipat. But this is an isolated case with the arrest of the suspects. There's no reason siguro na lumipat sila ng tirahan. Ang may papayo na lang natin sa kanila, of course, is maglagay ng additional na CCTV para kahit papaano ay makakatulong po sa investigasyon in case in the future ay arawag na. Sir, yung bang mga suspect natin, residente ng Malagon, yung lugar na tuntunin ninyo o hideout ng po nila? Ang mga suspect po natin na nahuli ay palipat-lipat po ng tirahan at sila po sa ngayon ay nakatira po sa Barangay Maisilo. At ito pong dalawa ay nagkakilala sa loob po ng kulungan. At doon na po, nung pagka-piyansa, ay kumuha sila po ng bahay at isang lugar lang po sila sa Barangay Maisilo. May tamang bita mo dyan. Sir, may involved ba na droga na pag-atas mo? Noong ating pinalaw po at nahuli itong mga suspects sa pamamagitan po ng ating follow-up operations, ay kasi kasama po natin ang ating mga witnesses. So nung
oras na yon nung nahuli sila ay positively identified that during the body search, wala po tayong nakuha sa kanilang mga katawan. Napag-drug test po natin. Since ang violation nila is not related sa 9165 o sa anti-illegal drugs, hindi po kailangan na sila po ay ipag-drug test. Kasi nakakabigla lang napakalakas ng loob ng dalawang pumasok sa tahanan na kung hindi nila napisado yung lugar, tatapon mo. Possible ba yun, sir, na may connection sa ibang tao? Base sa ating investigasyon, sila pong dalawa ay nagkasama sa loob at ang mga kaso naman po ay wala pong violation sa illegal drugs po. Kaya ma-trace ba kung sino registered owner ng motorsiklong na bawal isa? Ayan po sa registered owner, nung nag-imbista po kami at verify sa ating LTO, andun po yung nakalagay yung pangalan ng registered owner at nung ating i-follow up, ay isa rin po ay nakakulong sa kasong robbery. Ngayon, 2023 po ay na-repossess po ito ng isang kumpanya kung saan po binili itong motorsiklo at ang nakabili naman po ay itong asawa ng isa sa mga suspects. At yun nga po ay ginamit sa pag-commit po ng itong insidente ito. Sir, narinig na from that side. Sa tingin niyo po ba, sir, may ibang nasa likod nito? Kasi ang lalakas ng loob ng mga tao ito. Tsaka hindi karaniwan yung kanilang binibiktima. Base po sa ating investigasyon, ito po kasi ay nagkasama sa loob ng kulungan. At nung oras na yon, nung ginawa nila yung krimen, ay nagkaintindihan sila dahil isa ang kanilang pakay, yung kumita ng pera, magkaroon ng pera dahil wala po silang mga hanap buhay. Yun po yung kanilang mga rason. Good morning po, RD Manny po from Radyo Pilipinas. Sir, assurance po natin sa public na dahil sa intensified na police visibility, ganito nakabilis yung mga pag-resolve ng mga kaso ngayon. Tama po yun. May connection po yung sa programa nating Intensified Police Visibility. Kasi po, kung inyong titignan, kung yung mga pulis natin sa kalsada ay andun po sila sa kanilang poste o ng big AOR. Pag may mga nangyaring krimen, of course, makakapag-responde po sila kasi manggagaling na po sila sa kalsada. Hindi na po sila manggagaling sa kanya-kanyang opisina o istasyon. So, from there alone is mas mapapabilis yung responde at mapapabilis po yung investigasyon po na ating ginagawa. So sir, sa mga nakalipas na araw, ramdam na po talaga ng public ngayon yung police sa kalsada? Actually, ako mismo ay ramdam na ramdam ko yung police presence natin sa kalsada kasi I see to it na talagang iniikutan ko. Kagaya kahapon, hindi ako nakapag-ikot kanina. Umikot ako ng last 4. At nakita ko yung mga big patrols natin nandun talaga kalsada. And not only that, nag-create po tayo ng red teams bawat district para sila po ang mag-inspect doon sa kalsada. And kung saan district ka, hindi ka pwedeng doon mag-inspect. Lilipat ka ng district para doon ka mag-inspect. Nang sa ganon, yung pagkakaibigan sa isang district, pagkukumpare ay hindi po ganon ang mangyayari ngayon. Nakumparehan, pare-pare, hindi po. Kung saan ka naka-assign, hindi ka dapat doon mag-inspect. Sa labas ka ang assignment mo mag-inspect. Nang sa ganon, kung ano yung findings or lapses na makikita nila ay nakakasigurado po tayo na i-report po nila. Nang sa ganon ay mapigyan natin ng necessary corrective measures. Thank you, sir. Sir, Sir, sa nakalipas ng mga ilang taon, sir, may record po ba kayo ng mga issue, mga babae natin, mga Bombay na na-hold up dito sa nangyayari? Meron tayong mga na-receive na information na galing sa ibang mga istasyon at sa loob po ng ating pamuno sa Malabon ay ito lamang po yung kauna ng insidente po ng biktima po ay mga kababayan po natin Indian National. Sir, pwede po magtanong yung biktima. Sa loob ng ilang taon, meron po ba kayo na experience?
Sir, doon sa ano, sir, ang pag-trace natin doon sa may kumahawak pa sa kanila. Yes, I rejoined to the statement dun sa COP ng Laguna. Because of the many incidents that they are involved and madali silang makapagpiyasa, ibig sabihin may perang pondo. So that's why we are digging up kung baka meron talagang nag-finance sa mga ito. Dahil robbery, ang piyasa niyan, more or less nasa 50,000 pataas. And then, mabilis silang makapagpiyasa. So that is why we are digging up kung anong grupo talagang meron itong kinabilangan itong dalawa na ito. In fact, itong isa na si Alice was already a member of a criminal gang way back na validated siya 2022 pa. So, yan ang titignan natin. Sir, assurance sa mga kasama natin ng foreign nationals, no? As already mentioned, kung makapagpiyansa man sila, nasa radar nyo na sila, sir? Yes, like what the RD had said, we have already a profile of these suspects and they can easily be traced kung meron mang mangyayaring ganong the same na robbery. So, lalo na victimizing dun sa ating mga foreign nationals, especially the Indian nationals. Because parang nakikita nila, madaling target ang mga Indian nationals. So, yun. Matitrace na natin sila kagad. Okay, probably generally, as you mentioned, siguro, i-send na message sa mga criminal group na makakapagpiyansa kayo, pero hindi kami titigil na i-monitor. Of course, sa mga gumagalang criminal dyan na nang bibiktima ng ating mga kaibigan na galing sa ibang bansa, ang warning lang namin sa inyo is, of course, siguro makakapag-biktima kayo but your PNP, your NCRPO will not stop until such time that we will bring you to justice and you will be put behind bar. At saka sa ating mga kaibigan na Bombay, wag po kayong mag-alala at andito po yung inyong NCRPO na palagi inyong matatakbuhan in case of emergency and in case of problems like this. Generally, aware pa rin naman na mayroon po isang mga kasamahan po ng mga na foreign na binarilo dyan sa Barangay Lomos na after na makita ng kapatid niya ng babae ay inatake na rin, sabay na rin silang namatay doon sa area. Kami rin ba kaya? Chief of Police Malabon. Have you received such information? Wala po kami natanggap na gano'ng incident. So yan sa na-cover to din sa kaya hindi yung pangkaraniwang krimen itong nangyayari sa kanila. Kailan po? Kaya inaano ko lang po sa inyo na may ganyan pangyayari na dapat po i-monitor talaga namin yung nangyayari. Dahil may nakakalayo. Yes, in fact nga, doon sa sinabi natin sa isang biktima nila way back 2023 who happens also to be an Indian national, nakikita nila soft target ang mga Indian nationals. Kasi nagmumotor lang, pag nakita nila, susundan, kung saan sila makakatsyempo, doon nila titirahin. So, for our friends, lalo na dun sa mga Indian nationals, also, please be very security conscious dun sa lakad nyo. Pagka kayo nagmumotor, dapat naka-tandem kayo or may kasama kayo, hindi lang kayo nag-iisa, para aware kayo sa paligid kung sinusundan pa kayo o hindi. And from there, kung naka-feel kayo na may sumusunod, take pictures, videos doon sa mga sumusunod nyo. In that way, baka pagkalimbawang hindi naman sana, meron na kagad kayong record. Let's call for a meeting with the we will be also calling for a meeting sa mga members on your nationalities so that we can also disseminate para yung how not to become a would-be victim sa mga criminals. Mabibigyan kayo ng mga tips para hindi kayo magiging biktima. Mga katanungan pa po ba tayo? We will be showing to you yung CCTV paano ginawa.
Indians, ang victim natin is galing from Samandang, Caloocan. And doon na ispatan na nila. Sinusundan hanggang sa makarating ng residente niya. Yan, malapit na yan sa residente ng biktima. Dadaan na yan mamaya yung biktima natin, naka-red ang t-shirt, and a matter of seconds, sumunod na yung suspects. Yan na yung biktima. Walang mga 30 seconds, dyan, nakasunod na rin kagad. So, hindi nila nilubayan. Malayo-layo yan from Samandang to his residence. Yun na yan, nakarating na siya sa bahay, papasok na siya. Mabilis ang dati, sabay pasok, takbuhan. Ang may hawak ng baril yung nakapula si Alice. Doon sa loob wala tayong nakuha ang CCTV, but accordingly, nagpangbunog yung biktima at saka yung nakapula. Pilit agawin yung baril, buti hindi naputukan. Kaya nung nagpangbunog sila sa loob, biglang lalabas yan, inagaw naman ito ni Janjan yung baril. May nakanotice na mayroong commotion sa loob. Kaya na, inagaw na yung baril. Yung si Janjan na yung pumutok. May Bumalik. Wala tayong wala tayong hindi na nila mapaandar yan tinutulak na lang nila yan. Nalaglag pa yung baril. Parang 38 kasi wala tayong na-recover na shell. Napaparafin na rin natin yung mga yan. Paraffin test. Bahala rin. Tulak na kasi. Kaya Rolex pa yung marami. Rolex pa rin. Kaya tutulak-tulak. Hindi, yung may-ari yung ano. Yung asawa ng nitong nakahuli ng puti. Hanggang siya iniwan na lang, liability na yung iniwan na lang, kaya na-recover din natin. Sumakay na yan ng e-trike. Ang sabi ng witness natin na e-trike na driver, ba't niya sinakay, ang sabi may emergency, mga anak daw yung asawa. Hindi natin dali nila. So yun, natuntun natin sa mga follow-up operatives natin, natuntun natin sila yung nahuli. Yes, brother? Yes. Dito kayo. Dito, harap kayo sa kanila. Para if ever sir, nakalaya sila, hindi yung delikado yung buhay na Indians, babalikan pa sila. Some insurance na pwede. If ever nakalaya na sila sir, pwede pa silang mabalikan yung bahay nila. May tendency ba ganun mangyayari sir? It could be in life, but however, yung gaya ng sinabi ng ating regional director is will be continuously conducting patrol sa area ninyo. We cannot yung ma-provide kayo ng temporary security detail or talagang tututukan kayo because ang dami din naman. What we can do is mag-patrol ng from time to time and magbigay ng hotline sa inyo if ever, and on your end magiging security conscious kayo like I said. Para pag lumabas kayo, huwag kayo mag-isa, dapat may kasama rin. At kung may kahinahinalak ng sumusunod, videohan, una ng picture,
Para just from that end, yung criminal, binibidyoan tayo. Ma-identify tayo, huwag muna. Napipreempt yung balak nila. Sir, kamusta yung pagkakataon? Anong relation? Yeah, he's fine now, sir. Okay naman siya. Saan ang tama niya? Sa braso po. Braso. Kamusta sir, anong sinabi niya sa inyo kung nangyayari yan? Nung kinakwento na sa inyo yung nangyayari? Ano sabi? Actually, time na tumama siya sa bala, sir, hindi niya naramdaman na may tumama siya. That's why he's still fighting, sir. Yeah. Nung pumasok yung mga suspect doon sa bahay niya, anong sabi niya? Akala niya ano? Yeah, no. He knows already na may dumatating and he's following somebody, di ba? Then, siguro nag-away pa sila sa loob na bahay. Oo. Kaya hinabol niya papalabas, sir. Bakit siya nag-decide daw na labanan doon? Instead of... Siguro alam niya wala silang gamit or baril anything. That's why, he decided to, kasi dalawa malaki siya eh. That's why maybe he try to makalalaban siya sa kanila. Anong message na sir? Probably aware siya na mayroong press conference with the high-ranking officials ng NCR. Anong concern? Yun ba yung sinabi mong concern? Yeah, I haven't go yet. Pero mamaya, kusapin ko pa rin siya, sir. Mamaya punta ko sa hospital. Pero ngayon, out of the... Yeah, he's now, right now, sir. Okay naman siya, sir. Yeah, lumabas na yung bala, sir. Yeah, sir. And yung dalawang yun, positively identified na? Yeah, identified already, yes, sir. May nagbabantay tayo sa hospital na? Yeah, meron po, ma'am. Yes, po. Thank you po. Thank you, sir. Thank you po. Justin, sir. Okay ka ba kung lumabas mamaya? Yung mukha mo? tatakpan. I-blur ka namin. Medyo blur na lang, sir. Much better. Change yung boses din. Kaya may much better, sir. Thank you, sir. Blur, okay. Thank you, Bob. Thank you, sir. Muli po, maraming pong salamat sa inyong pagdalo at maraming salamat. Kaya mga kaibigan, narinig nyo naman po ang tagubilin ng leadership ng National Capital Region, Police Major General Anthony Aberin, na walang puwang ang sinumang kriminal o pinaghahanap ng ating batas dito sa Calakhan, Maynila. Kaya po mga kaibigan, kung gusto po natin mapanatili ang kapayapaan, kaligtasan at maging ligtas ang mga mahal nyo sa buhay, yung mga anak ninyo na nag-aaral, makipagtulungan po tayo sa ating kapulisan. At higit po sa lahat, many times ko sinasabi, huwag po kayong matatakot sa ating kapulisan. Kasi ang pulis po, kaibigan ng bawat mamamayan. At kung alam mo naman na wala kang ginagawang masama, lalong wala kang dapat ikapangamba, ikatakot sa ating kapulisan dahil lagi nating isipin, ang pulis ay kaibigan ng bawat isa. At higit sa lahat, ang gusto ng pulis at ng buong leadership ng PNP, gusto nila maging ligtas ka sa bawat panahon, bawat oras.